No late, no advance payment. Aba, yan po ang message sa atin this time ni MK Perez mula sa ating YouTube channel na DJ Chico Arellano. Nag-message siya, ito yung kanya sabi, 15,000, 9 months to pay, natapos po niya. Walang advance payment, on time, wala ring late payment. Kaya lang, after po niyang matapos yung kanyang loan sa G-Loan, ang naging offer na lang po sa kanya mga kaibigan ay 1,000! Nakakaloka mga kaibigan ha. Napakaganda ng record ni MK Perez, pero bakit ganon? Na-experience nyo rin po ba yun mga kaibigan? Sa experience ko, maraming nagsabi sa akin na ganyan din yung nangyari sa kanila. Maayos ang record nila, pero for some reason, nung ini-expect na po nila na magkakaroon ng offer at ini-expect nila na, syempre kahit naman sino, i-expectin mo tataas, di ba? Dapat tataas yan. Siguro from 15,000 maging 25,000 o kaya 30,000. 'Di ba? Wala nang ibang way yan para bumaba, lalo na't on time ka nagbabayad, no late payment, 'di ba? At hindi ka rin nag-advance full payment. Dapat talaga yan tataas. Ngayon ang offer sa kanya 1,000 pesos. Alam niyo, nakaka-insulto. 'Di ba? Kung ako yan, kung ako kay MK Perez, may insulto ako sa iyo sa G-Loan. Hindi dahil nag-expect ka ng mataas, kundi dahil umasa ka Hindi dahil nag-expect pero umasa ka. Parang mali, di ba? Nakaka-insulto lang kasi ang ayos-ayos mo di ba? Ang ayos-ayos mo, good payer ka. Sa credit card ka, kapag good payer ka for how many months or how many years, di ba? Nag-offer sila ng maganda sa'yo. Pero ito talaga si Fuse Lending Inc. Tignan mo ha. Ewan ko ba? Ang nag-e-evaluate dito mga kaibigan, hindi naman si G-Loan hindi naman si GCash pala. Ang nag-e-evaluate po sa ating mga application or re-application, hindi po si GGives. Ay, hindi po si GCash. Si Fuse Lending Inc. Ito yung nakikita kong reason. Kagaya sa friend ko. Nangyari sa kanya yon. Meron kasi siyang niloanan na ibang platform. No, hindi ko nasasabihing Bilis. Bilis. Bad record siya sa Bilis. As in, nag-default talaga siya. Tapos, on time yung payment niya, maganda yung payment record niya, payment habit niya sa GGives, sa G-Loan, okay po siya. Kaya lang, nung magre-reapply na siya, ang nangyari po, nung wala siyang late payment fee wala siyang late payment, hindi rin siya nag-advance full payment, talagang maayos din, tinapos niya ng maayos. Kaya lang nung nung natapos niya na at mag-expect na siya ng repeat loan sa G-Loan, nawala na po siya ng eligibility. As in, umasa siya dun Gipit nga yung tao, umasa siya dun. No? Actually ako yun, joke lang. Hindi po ako yun. Nakapag-repeat loan naman ako sa G-Loan. Yun nga lang mababa. Pero itong kaibigan natin, hindi na siya nakapag-repeat loan dahil nga, sa tingin niya wala naman sinabi si Fuse Lending na dahil kay Bilis. Sa tingin lang niya dahil meron siyang bad record, default payment kay Bilis. Di ba nire-record nila Bilis yan? Meron silang parang libro, meron silang records, meron silang database kung saan yung mga bad credit, no, doon nakalagay. So, halimbawa, bad credit ka sa ibang online lending platform na mga legit, baka ilagay ka doon. So, pag natapos na yung Fuse Lending mo, yung G-Loan mo, kahit on time ka pa, kahit very good ka, pwedeng hindi ka na mabigyan. How sad, diba? Tingin lang naman namin yon ng friend ko. Observation lang naman namin yon. Pero hindi ko sinasabing ganun nga talaga. Kaya laging sinasabi sa atin ni Fuse Lending Inc. Sa tuwing application natin, tuwing tayo po yung mag-a-apply sa G-Loan, ito man ay new application or re-application, lagi pong ini-evaluate yung ating application. At ang evaluation po nito, weekly nagbabago. Pwedeng very good ka ngayon, next week very bad ka na, 'di ba? Kaya nagbabago po agad-agad. Kaya weekly yung kanilang evaluation. Okay? So ladies and gentlemen, tuloy-tuloy po ang ating GGives Cash Convert. Kaya kung nais nyo magpa-cash convert mga kaibigan, please click ba tawag doon? O tap. Yan, ipindutin nyo po
nakapin, yung link na nakapin sa comment section para ma-reach nyo po ako. Okay, mga kaibigan, ako po ang isa sa mga pinaka-legit, pinaka-pinagkakatiwalaan na G-Gives trader. Mga kaibigan, hindi lang po G-Gives ngayon ang ating tinitrade, ladies and gentlemen. Pati G-Credit at saka ang inyong mga credit card, no? So, sa mga nangangailangan ng cash, pero wala naman silang cash, meron silang credit card. Magkano ba ang available limit mo? Nasa 50,000 pa ba ang available limit mo sa credit card? Pwede po natin yung i-convert into cash. No, kung 100,000 ang kailangan mo, meron kang 100,000 available limit sa iyong credit card, gamitin na rin po natin yan, mga kaibigan. I-convert na po natin yan into cash. Paano? Click the link. Yan, in the comment section below. Nakapin yan, ha? Yung m.me/arellanochico. Yan po ay m.me/arellanochico. Pa-convert ka na yung available limit mo sa credit card, o kaya ang iyong G-Credit, o kaya ang iyong G-Gives. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.